Magandang araw mga kaibigan. Nako, itong si Senator Jingo Estrada, pinuputakti ngayon ng batikos sa social media dahil sa kanyang treatment kay Agent ex-PDEA Agent Morales sa May 7 hearing. So nagbabasa ako sa mga comments, halos karamihan negative. At ito, gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga comments na iisa lang ang sinasabi. Ito si Wollyboy7731. Sabi niya, Jinggoy, sumisip-sip, nagmamagaling ang convicted corrupt. Sumisip-sip, nagpapalakas. Tapos, yung ibang mga comments, gusto maging Senate President, kaya nagpapakita ang gilas. Okay. So, maalala ko, mga a month ago, more than a month ago, biglang tumunog yung balita. Maraming pasabog ni Maharlika, pasabog na Atty. Roque, na papalitan na ang Senate President, si Zubiri. At ang ipapalit ay si Jinggoy Estrada. So, bakit matunog ang usapan noon na papalitan na si Senate President Zubiri? Kasi nga, ang Malacanang daw ay hindi satisfied sa performance ni Zubiri dahil yung alanganin yung pagpasa ng charter change sa Senado. At dahil mahina ang leadership ni Zubiri, di papalitan nilang si Jinggoy ang ipapalit. So, nung una, iisip ako, bakit si Jinggoy ang ipapalit? Dahil daw siyang pinaka-senior. Isa sa pinaka-senior dahil matagal na siyang senador. Ano pa? So, tapos sabi naman ni Jinggoy na, I'm not interested. Ganon. Parang, baliwala sa kanya. Mabuti na lang itong si Senate President Zubiri marunong din. Kasi, bilib ako sa leadership ni Zubiri, hindi niya pinipilit yung mga kapwa niya senador. Pinapabayaan niya yung independence ng bawat senador kung anong gusto nila doon sa charter change. Ganoon ang leadership niya. Ayaw ng mga powers na nakaupo. Kaya gusto nilang palitan, gusto nilang maging Senate President, yung diktahan na lang. Hindi na. Ano na tayo, ipasa natin. So, nung una, nagtataka ako bakit si Jinggoy ang napili. Ngayon, napagtanto ko na klaro na diehard PBBM supporter, loyalist itong si Jinggoy Estrada, the way he acted doon sa May 7 hearing. Wala akong nakitang objectivity on his part. Direct ang kanyang intentional yung kanyang focus na sirain ang credibility ni Morales. Kaya ito yung nakikita ng ibang netizens is sumisip-sip siya sa administrasyon. Magpapalakas. I don't know, anong nakita ng iba? Nagko-comment na gusto niyang maging Senate President. Kailang hindi natuloy yung pagiging Senate President niya dahil mautak si Zubiri. Nagpapirma siya kaagad ng manifesto at 14 senators ang pumirma. And hindi na siya matatanggal. Kasi para matanggal ang isang sitting Senate President, kailangan ng 13 senators na boboto na patalsikin siya. 14 senators yung nag-manifest ng suporta kay Zubiri. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang Senate President. So, wala, na antala. Pag hindi naagapan yun ni Zubiri, baka Senate President na ngayon si Jinggoy. Mabuti naman. Kasi kung Senate President siya, baka
hindi pa niya payagang ayaw niyang magpatuloy itong PDLX hearings. Oh, tinanong siya sa media, sa kanyang interview na sa tingin niyo dapat pa bang ituloy itong investigasyon nito? Parang nasasayang lang ang pera ng taong bayan. Grabe naman yung reporter na yun. Ay sabi niya, para sa akin, na-determine ko na yung fact na si Morales ang nag-leak at walang kinalaman si Presidente. Sa bagay na yan, dapat kung siyang masunod, itigil na. Kung siyang masunod, mabuti na lang hindi siya naging Senate President. Oh. Kasi kung Senate President yan, baka i-influensya niya na wag nang ituloy. Kaya lang, wala. Kasi at all cost, gustong-gusto nila na matigil na ito kasi talo sila. Ayaw nilang may labas ang katotohanan. Kaya sabi ni FPRRD, magtiwala daw tayo kay Bato. Kasi ilalabas ni Senator Bato ang katotohanan. Wow! So, ibig sabihin, malayo pa ang mararating itong investigasyon na ito kasi dami nang lumalabas ang kaabang-abang na tatawagin, isasalang sa Senado ngayong May 13, yung James Kumar, Eric Santiago, sino pa yung isa, Romy Enriquez. Kasi very revealing, very shocking yung pahayag ni Agent Morales na after yung April 30 na hearing, may kumausap kaagad sa kanya. Yun na, yung Romy Enriquez, James Kumar, Eric Santiago na wag nang mag-attend kasi papatayin yan. So, nakunan yun ng CCTV. Ayun, i-represent sa CCTV. So, sino yung James Kumar na yun? Isang Filipino-Indian. Presidente siya ng isang grupo, Philippine-Indian Community, something like that. Tapos pa siya ng Volunteers Against Crime and yung BACC. Ma-influensya ring tao itong si James Kumar. Adopted member pa siya ng PNPA class of 1994. Wow! Tapos adopted din siya ng NBI batch of something like that. Tapos, kumakalat ngayon sa social media ang mga litrato ni James Kumar. Kasama niya si Jingo Estrada. Sino pang mga senador na kasama niya? Pati si Escudero. Kasama niya. Dikit na dikit siya. And then, dikit na dikit siya kay PBBM at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yung revelation ni Morales, nabanggit ang pangalan ni Lam na isa sa mga, basta, nabanggit, na pinapatigil. Huwag paatinin si Morales. So, dalawang bagay para ma-prevent nila sa Morales sa pag-attend sa mga hearing. Takutin yung intimidation sa buhay niya at bayad. Baka offeran, pag hindi nila kaya, kasi mayroon ng si Morales, may security na. Kung hindi nila, kailang, pag itutumba nila si Morales, pag may mangyari kay Morales, nakunod, sana hindi. Let's pray for the safety of Morales. In case lang, na magtagumpay sila, physically, igurgur nila, sino ang sisisihin ng taong bayan? Alam na this. Kaya lalong magbumirang sa kanila pag physical na eliminate nila si Morales. Ang mas iniisip nila ngayon sa tingin ko is offeran ng malaking pera. Parang maalala ko si DJ Bantag tuloy. Ilang milyon ba yun? 100 million ang offer kay DJ Bantag para tuloy lang ang kalakaran ng droga sa Bilibid.
Nireject ni DJ Bantag and I believe him. He's a man of character. So ito, ilang milyon kaya ang i-offer kay Morales? So, dito mo makikita yung test of character. And I believe, itong si Morales hindi mabibili yan ng pera. Yan ang nakita ko sa kanyang karakter. Kaya, malaking problema nila ngayon itong si Agent Morales, ex-Agent Morales. Kahit anong gawin nilang paninira sa kanyang credibility sa mga taong bayan na open. Yung open na hindi yung sarado ng pag-iisip. Kasi may mga tao dyan na sarado ang pag-iisip. Kailang yung open-minded citizens, nako, maraming maniniwala. Malala ko tuloy yung kaibigan ko na diehard Marcos supporter. Nung mapanood niya yung interview ni Marley kay Morales, sabi niya, naliwanagan ako. Bakit nagkaganyan ang sinuportahan kong kandidato? Ano nang mangyayari sa bansa natin? Open up. Kasi, ang katotohanan is, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Nako, ang malaking kalaban nila ngayon, yung katotohanan na hawak ni Morales. At pasensya na lang, si Senator Jinggoy na nagbanggit siya ng ganong mga accusation kay Morales, I don't know anong mangyari sa kanyang political career after this.